our text this morning in Acts chapter 7, continuing. Chapter 35. Tama po ba? Sorry, 17 pa. Excited ako. So, Acts chapter 7, verses 17 to 34. Diyan na po ba kayo? Acts 7, verses 17 to 34. So, church, hear the word of the Lord. But as the time of the promise drew near, which God had granted to Abraham, and the people increased and multiplied in Egypt, until there arose over Egypt another king who did not know Joseph. He dealt shrewdly with our race and forced our fathers to expose their infants so that they would not be kept alive. At this time, Moses was born, and he was beautiful in God's sight. And he was brought up for 3 months in his father's house. And when he was exposed, Pharaoh's daughter adopted him and brought him up as her own son. And Moses was instructed in all the wisdom of the Egyptians, and he was mighty in his words and deeds. When he was 40 years old, it came into his heart to visit his brothers, the children of Israel. And seeing one of them being wronged, he defended the oppressed man and avenged him by striking down the Egyptian. He supposed that his brothers would understand that God was giving them salvation by his hand, but they did not understand. And on the following day, he appeared to them as they were quarreling and tried to reconcile them, saying, "Men, you are brothers. Why do you wrong each other?" But the man who was wronging his neighbor thrust him aside, saying, "Who made you a ruler and judge over us? Do you want to kill me as you killed the Egyptian yesterday?" At this retort, Moses fled and became an exile in the land of Midian, where he became the father of 2 sons. Now, when 40 years had passed, an angel appeared to him in the wilderness of Mount Sinai in a flame of fire in a bush. When Moses saw it, he was amazed at the sight, and as he drew near to look, there came the voice of the Lord. "I am the God of your fathers, the God of Abraham and of Isaac and of Jacob." And Moses trembled and did not dare to look. Then the Lord said to him, "Take off the sandals from your feet, for the place where you are standing is holy ground. I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard their groaning. And I have come down to deliver them. And now come, I will send you to Egypt." Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po. Please be seated. Kalimitan po sa ilan ng mga kilala natin na, for example, ng mga superheroes, okay? Kung hindi man superheroes, yung mga bida sa isang story, kalimitan po, nagsisimula sila sa ordinaryong buhay. Yung simple lang, hanggat malaman nila na kinalaunan na ang kanilang buhay pala ay itinakda para maging the chosen one. For example, si Captain Barbell, hindi na tayo familiar sa mga ganito, no? Si Mars Ravelo, na nagsulat nito. Meron nga ako na basa sa version ng 2003 ba yun? Nagtatrabaho daw sa gym tong si Captain Barbell. Sino ba to? Si Teng ang tawag eh. Hanggang sa makakita siya nung magic na barbell. Lumaki yata yung katawan niya at anyway, naging superhero siya, si Captain Barbell. Payatot lang daw siya dati. At hanggang sa makatanggap siya ng magic barbell at maging superhero. Some of you probably know Harry Potter. Yung iba kasi seryosong binasa po yun.
Yung iba napanood. Si Harry Potter ay anak ng kilalang mga witch. Mga kilalang witch doon po sa story. Anak po si Harry Potter, kung saan sa umpisa pa lamang ay nakitaan na siya ng kakaibang angking kapangyarihan. Kung saan siya ang itinalagang tatalo sa mga malalakas na kalaban. So, I think you know also, yung iba po sa inyo, si Harry Potter. Galing po na nagsulat ng si J.K. Rowling. So, tulad po ni Harry Potter, parang may nakitaan na po na may something sa batang ito. Hanggang sa, true enough, nung nag-train po siya, nagagawa po niya ng may galing po si Harry Potter at nagagawa po niya yung mga magic. Natatalo po niya yung malalakas na kalaban. Si Frodo Baggins, so sa Lord of the Rings naman ito, siya po yung itinalaga maging ring bearer. Hindi po yung sa kasal, pero ring bearer siya kasi yung one ring na tinatawag sa Lord of the Rings, marami pong nag-desire na mapapunta sa kanila yon kasi sa angking kapangyarihan po nun. So, si Frodo, siya lang po yung parang naging pure enough na sirain yung ring na yon sa Mount of Doom. Pero alam ko na-tempt din po siya na parang mapunta sa kanya yung ring. Pero in all of this narrative, in that kind of stories, yung mga bidang ito ay nagsimula lang sa tila ordinaryo. Pero later on, sila pala yung tinawag na, sila yung hinirang na the chosen one na magiging tagapagligtas sa mga tao. Now, sa ating teksto, sa storya ng Israel, si Moises ang kinikilalang pinaka-nagsagawa ng kaligtasan ng Diyos sa kanila. Tama po ba? Si Abraham last week, the forefathers, originally of course from Abraham, tinawag siya ng Diyos para ipakita sa kanya ang plano at ibigay yung promise na yung mga susunod sa kanya ay hihiranging tao ng Diyos papunta sa promised land. Sa atin pong teksto, si Moses, siya po yung tumanggap ng promise para siya rin po yung nag-carry over ng promise para ma-execute yung plan ng Diyos. Coming from Egypt, going to the promised land. Ngunit, sa pagkakasaad ni Stephen, ipinahayag niya ang dapat nakilalaning hero ng Israel. Kasi kilala na po si Moses ng mga Hudyo. Pag binangga mo si Moses, magagalit po talaga sila. Yun po ang nangyari kay Stephen, kasi ina-accuse po si Stephen na you're saying blasphemous words. Let's say parang against Moses. And you're saying that you will destroy the temple. Pero sa pagkakasaad ni Stephen, hindi niya pinakita, hindi totoo na dinedenay niya si Abraham, Isaac, and Jacob, even Joseph. Hindi niya rin dinedenay si Moses. Pero hindi sila ang tunay na hero ng Israel. Yun po yung matututunan po natin dito. Ang sermong ito, base sa ating teksto, ay pinamagatang The Hero of Israel's Story. The Hero of Israel's Story. Ganun po yung figure ni Moses sa Israel. Kinikilala po siyang parang savior. If not the Messiah, the prophet, meron pang susunod na prophet sa kanya na siyang hinirang ng Diyos para sa kaligtasan ng mga nasa Egypt. Ang sentral na mensahe nito ay the ultimate good of God's covenant people in particular, though darkened by afflictions, is being accomplished by our promise-keeping God in His glory. Ulitin ko po. The ultimate good
of God's covenant people, though darkened by afflictions, is being accomplished by our promise-keeping God in His glory. Buong araw ko po yan inisip na hindi ko makompose sa totoo lang. Kasi nahihirapan akong isum up yung parting ito ng speech nga po ni Stephen. Pero what we will understand in our text, stated in our central message, ang Diyos po ay may plano na dalhin tayo, yung mga hinirang na tao ng Diyos, mga mananampalataya also. Ang plano ng Diyos ay talagang dalhin tayo sa pinakahigit na kabutihan natin. In other terms, our full salvation. Pero, along the way, napapasailalim sa kadiliman yung plano ng Diyos. Especially as we are walking here on earth. Though they are darkened by God's affliction, hindi po nangangahulugan na hindi isinasagawa ng Diyos ang plano niyang ito. Even in the dark, in our afflictions, it is being accomplished by our promise-keeping God in His glory. Moses, or after Joseph died, naiwan na po yung angkan ni Jacob, yung angkan ng mga anak ni Jacob, sabihin po natin, may sumunod na Pharaoh na hindi na daw kilala si Joseph, na threaten sa pagdami ng mga Israelita, hindi pa nga sila, Israelita sa Ehipto. The threat is baka ma-overpower sila. What they did, pinahirapan yung mga Israelita, severe affliction, so that masubdue yung mga taong ito. But during that time, ipinanganak nga po itong si Moises. To the point na gustong patayin yung mga anak, yung mga babies. Diba? In-expose nga daw po. Can you imagine in-expose sa araw, for example, para tuluyang mamatay? Pero, sa soberanong kamay ng Diyos, yun po yung description ko, inaruga si Moises at napunta dun sa anak ni Pharaoh na babae. At doon napalaki si Moises. Pero later on, nagkaroon po siya ng puso para sa kanyang mga kapwa na Hudyo. Nahihirapan, tinry po niyang tumulong, pero na-reject po siya. Nakaramdam po siya ng some kind of guilt kasi may napatay po siyang Egyptian. Hanggang sa iniwan po niya yung buhay niya sa Ehipto, pumunta siya sa Midian. Dating sa Midian, 40 years yung mga period po dito, hindi niya akalain na along the way, sa lahat ng naging buhay niya, yung path na tinutahak niya ay papunta sa burning bush. Na makikilala niya yung Diyos, hindi lang na nag-aruga sa kanya, yung Diyos na may plano mula pa kay Abraham. Pumunta ka ngayon sa Ehipto to fulfill this plan. Ibig pong sabihin, akala natin walang nangyayari sa buhay natin, even mga mananampalataya. But just like Moses and the Israelites, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Narinig ko yung iyak nila. And I will now accomplish this salvation. Ang hirap po i-encapsulate nung nangyayari. But this is somehow how we can learn the message today. So para sa mga bata, this is the simple message for you. God's promises never fail. Makakaasa po tayo sa pangako ng Diyos. This is what the Bible also teaches us. God's promises never fail. Tatlong realidad ang pinapahayag nito sa teksto. Okay? Una, raised by God. In particular, kay Moses po ito. No? Masasabi po natin na ang nagpalaki kay Moses, hindi lang basta yung anak ni Paraon, ng Faraon,
kundi ang Diyos. Talagang dinala papunta sa palace. Anyway, plano pa rin po ng Diyos yun para maging kagamit-gamit si Moses later on. Second, that was in 17 to 22. And verses 23 to 29, it is second is prepared by God. Ang preparation naman po in particular dito ay, kasi sinabi po rito na he supposed that his brothers would understand that God was giving them salvation by his hand, but they did not understand. Yung pag-involve ni Moses doon sa mga nag-aaway na Hudyo ay parang pagpapakita na hindi nyo ba nakikita na naririto ako, may chance ako na ayusin ang sitwasyon dito sa Egypt. Pero nire-reject pa rin nila si Moses. Pero that is a glimpse ng kayang gawin ni Moses. Kaya parang piniprepare po siya ng Diyos. And later on, napunta po siya sa Midian. Yung buhay niya sa Egypt, yung buhay sa Midian, parehas po na preparation ng Diyos yun. And lastly, in verses 30 to 34, I called it captivated by God. Yun po yung pattern Parang sa buhay natin, akala po natin aksidente kung saan tayo nabubuhay, nagsimula, saan tayo napunta, kung saan ano na rin yung ginagawa natin. Later on, nakilala natin yung Diyos. Hindi po aksidente yun. From start up to now, orchestrated ng Diyos yun hanggang sa makilala mo siya. Anyway, I love the part na ikaw ang nagdala sa akin sa lahat ng ito. Nakilala niya yung Diyos. Yung tawag ng Diyos sa burning bush. I like it. So sa mga bata, okay, write this. Kept, set, and caught. Yan po yung mga ginawa ng Diyos, no? Kept in a way na hindi hinayaan si Moses, katulad ng ibang mga sanggol na mamatay. Pinreserve po si Moses. And sinet po si Moses, at Moses was caught by the Lord. Okay, sige, simula po tayo sa umpisa. Raised by God. Matapos mapagtibay ni Stephen ang pagkilala rin niya sa mga tinuturing na pillars of faith ng Israel mula kay Abraham, of course, Isaac, Jacob, and Joseph, sinimulan niyang ilahad ang istorya ng pinakamahalagang personalidad sa mga Hudyo, walang iba kundi si Moises. Tama po? Para kay Stephen, okay, you're questioning how I understand our faith as Israelites. This is how I understand the story of Isaac and Jacob and Joseph. Now, ito yung pinaka hinihintay nila, yung kaunawaan nila kay Moises, ni Stephen kay Moses. Gaya ng paghirang ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga sumunod na pamilya, isinaad ni Stephen, ayon sa kasulatan, ang kwento ng katapatan ng Diyos kay Moises mula sa umpisa, bilang itinalagang magsasagawa ng ipinangako ng Diyos kay Abraham. Akala ko po may pagkakaiba dito. Kasi si Abraham, hindi po nasaad sa Biblia paano nagsimula si Abraham from birth. Kay Moses, yung story ni Moses sa Exodus, nagsimula doon sa context ng Egypt hanggang sa ipinanganak siya. Similar pa rin kay Abraham kasi si Abraham, God appeared, sabi nga po dito, the God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia. Pero dito, ipinakita muna yung pinagdaanan ni Moises being a baby, being raised, hanggang sa napunta siya sa Midian, doon siya kinatagpo ng Diyos. Ang ganda po ng pagkakasaad dito ni Stephen again. So saad sa verses 17 to 22, basahin po natin. But as the time of the promise drew near, which God had granted to Abraham,
The people increased and multiplied in Egypt until there arose over Egypt another king who did not know Joseph. He dealt shrewdly with our race and forced our fathers to expose their infants so that they would not be kept alive. Pinabayaan po yung mga babies. Parang nire-reduce po yung population po nila. At this time, Moses was born, and he was beautiful in God's sight. And he was brought up for 3 months in his father's house. And when he was exposed, Pharaoh's daughter adopted him and brought him up as her own son. And Moses was instructed in all the wisdom of the Egyptians, and he was mighty in words and deeds. Ito po yung unang yugto ng buhay ni Moises. So naganap na nga po yung itinakda ng Diyos na mangyari sa mga magiging descendants ni Abraham kinalaunan sa pangunguna ng panibagong hari ng Egypt na walang pagkakilanlan kay Joseph. Ibig pong sabihin, naganap na, go back to verse 6. Ano pong sabi sa verse 6? I'm sorry, wala dyan, pero go to your Bible. Sabi dito, God spoke to this effect that his offspring ni Abraham would be sojourners in a land, foreigners in a land belonging to others, who would enslave them and afflict them 400 years. In particular, sa sa Genesis, sinabi po ito ng Diyos kay Abraham, 430 years of slavery. So, ang daming taon po yun na nagdudusa na pala ang mga angkan ni Jacob, mga anak ni Jacob, Israel, sa Egypt for 430 years na sinabi na ng Diyos kay Abraham. Now in our text, eto na po yung nangyayari. Bukod sa pagpapahirap sa angkan ni Jacob sa Ehipto, sa pilitang ipinatapon ang mga sanggol, parang sa river rin po nga, no? Hanggang upang mamatay dahil sa banta na masasakop sila ng mga ito sa kanilang pagdami. Again, because of the growing population. Gusto nilang sila pa rin ang nasa authority, sabihin natin. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihirap at kawalan ng pag-asa, isinilang sa pagkakataong iyon si Moises na tila dinala mismo. Ito po yung imagery na napipicture out ko, no? Gustong i-eradicate unti-unti, hindi naman totally, kasi ganun po sa konteksto nila eh. If you will live in our country, pwede. But you will be our slaves. Parang alam ko ngayon sa Palestine and Israel, kung yung mga hostages na nasa imprisoned, they will be treated as slaves. So sila po, nangyari yun sa Egypt, pero hindi hinayaan ng Diyos na hindi mangyayari yung kanyang plano by raising Moses, na tila hinawakan ng Diyos at dinala sa palasyo mula sa kamay ng Diyos. That's how I try to see it. Sa providensya ng Diyos, providence, inampun nito si Moises at napalaki ng husto ng may kahusayan sa salita at sa gawa. Grabe po yung privilege na natuto ng husto si Moises na hindi lang siya ordinary, sabihin natin, among many in Egypt. Siya po yung nagkaroon ng angking talino, husay, sabi rito sa salita at sa gawa. Is it because of Moses? Is it because of Egypt na si Moises ay naging ganong bata? Well, I think it's because of God. Dinala po siya roon. Gaya ni Moises at ng mga Israelita, okay, walang anuman sa atin para tayo ay pahalagahan ng Diyos.
wag po nating ma-miss itong part na ito. Yung sinabi po ni Stephen dito, the description is, Moses was beautiful in God's sight. Pero sabi ni James Dunn, hindi sinabi na he was a fine child. I don't know how good Moses is. Pero para sa Diyos, maganda yung pagkakatingin niya kay Moses. Hindi po yun basta yung among others, pinick up lang siya kasi ito yung pinaka-the best na itsura. Ito yung pinaka-magandang breed or whatever. Para lang sa Diyos, si Moses, sa harapan ng Diyos, maganda sa paningin ng Diyos si Moses. Ibig pong sabihin, walang anuman sa atin. Paano nangyari yun? Tayo ay binigyang pansin lamang ng Diyos base sa kanyang inisyatibo at perpektong pagmamahal. It is God's initiative to choose Moses and even Israel. Hindi po yun sa atin. Dahil din po sa perpektong pagmamahal ng Diyos. Kaya bilang tunay na mananampalataya, for the true believers, ikaw at ako ay makakaasang ang ating buhay ay nasa patuloy na pag-aaruga ng maalagang kamay ng Diyos. Talking about Israel in general. Nakakala nila pinabayaan sila ng Diyos. But during that time of severe affliction, may wino-work out ang Diyos. Sa madaling salita, ang kamay ng Diyos ay aktibong gumagabay at nagsasagawa ng kanyang buhay na pag-asa sa kabila ng kasamaan ng mundo. There are many parallels na pwede po nating isipin, like the believers in a hostile countries na akala na nila na wala ng pag-asa. Marami pong nagdurusa. Pero ang kamay ng Diyos ay aktibong gumagabay at nagsasagawa ng kanyang buhay na pag-asa sa kabila po ng kasamaan ng mundo. Nakakaasa po tayo dito. Aktibo ang Diyos. So pangalawa, that is raised by God, and second, prepared by God. So yung mga division po natin dito every 40-year period. Tingnan po natin. Sunod na yugto ng buhay ni Moises sa verses 23 to 29, basahin po natin. When he was 40 years old, it came into his heart to visit his brothers, the children of Israel. And seeing one of them being wronged, he defended the oppressed man and avenged him by striking down the Egyptian. Actually, namatay yung Egyptian. He supposed that his brothers would understand that God was giving them salvation by His hand, but they did not understand. Pagliligtas na yun ni Moises eh. Pero mali yung pagkakatingin ng mga tao. And on the following day, He appeared to them as they were quarreling and tried to reconcile them, saying, Men, you are brothers, why do you wrong each other? But the man who was wronging his neighbor thrust him aside, saying, Who made you a ruler and a judge over us? Do you want to kill me as you killed the Egyptian yesterday? At this retort, Moses fled and became an exile in the land of Midian, where he became the father of 2 sons. So binigyang diin dito ni Stephen ang pagkakataon kung saan lumabas ang likas na pagmamalasakit ni Moises. Lumabas na po yung parang hindi niya mapigilan yung sarili niya sa pagtulong, no? Sa ganap na edad, sa kanyang ganap na edad at 40 years old. So matatandaang dahil sa pagtanggol ni Moises sa isang kaawa-awang Udyo laban sa isang Egyptian, ay hindi siya kinilala ng mga nag-aaway na Hudyong nakasaksi noon nung siya ay pumagitna sa kanila. To put it simply, instead na matuwa sila na ipinagtanggol ni Moises yung isang kapatid nila, sabihin natin kapwa Hudyo, nireject pa nila si Moises because of that. Si Moises because of that. Dahil dito, si Moises ay namuhay sa Midian. Iniwan po niya yung Egypt.
And the way I perceive it, bakit nga ba umalis si Moises? When he has all the comfort. When he is, kumbaga, yung Egypt ay tinatawag na ano po yun eh. Kumbaga, magutom na ang lahat ng country, ang Egypt magpapatuloy because of the Nile River. Yung resource na yun. Bakit pa siya aalis at tutungo sa Midian? Malapit sa disyerto din po yun. Well, for me, I think hindi niya makayanan yung nangyayari sa Egypt. Pinagtanggol po niya, lumabas yung puso niya, pero nire-reject pa siya ng mga taong yun. Tila, he is broken-hearted na parang ano pang mangyayari dito sa sitwasyon na to? Hindi niya tila kinaya at umalis po siya. Iniwan niya kahit ganun po yung buhay niya. Subalit, ang karanasang ito ni Moises ay sulyap ng paggamit sa kanya ng Diyos. Kahit siya pa ay hindi parangalan ng mga tao. This is a glimpse of what you will do later on. You will become their mediator. You will become there's a savior to them, and you will also be rejected many times. Hindi niya alam na ang pagtungo niya sa Midian ay paghahanda rin sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng panibagong klase ng buhay na iba sa kanyang tinatamasa sa Egypt. Nag-shepherd po si Moses. Kaya nga po napunta siya sa burning bush. Sinusundan niya yung isang sheep. Pero nakita niya may sight of a flame of fire in a bush na hindi nasisira. Pinapahayag rin dito na sa likod ng bawat karanasan natin sa buhay, bilang mga mananampalataya, ay kaparaanan ng Diyos para sa ating paglago at pagbabago. In the context, let's say, of what happened to Moses. He is brokenhearted. He wants to, meron po kaming parang recent na nakausap, na sa excitement ng nangyari sa kanyang buhay, he tried to, sabihin natin, to have the things that he wants. Na-overwhelm po siya at now, ang plano po niyang gawin, magkaroon ng reset sa buhay niya. Ma-reset. Mukhang mali yung mga decision ko na ginawa. So, what he did again is, si Moses, natuto po si Moses sa kanyang mga tila ginawa sa buhay. But we have to learn from there that that is a means sa mga nangyayari sa buhay natin, inaayos tayo ng Diyos, binabago tayo ng Diyos, pinalalago tayo ng Diyos. And true enough, nagbago naman si Moses. Ano man ang buhay na tinatahak natin o buhay na dinadala tayo ng Diyos, kasi maaring tayo yung tumatahak sa buhay na ito, pero hindi natin alam, dinadala pala tayo ng Diyos sa buhay na ito. Ito ay may layuning tayo ay matuto at magpaayos sa Kanya. Sabi nga, sa school, tama po ba? Mag-aaral ka, tsaka ka mag-exam. Kumbaga, aaralin mo muna bago ka mag-exam. Sa buhay, mag-e-exam ka muna, tsaka ka matututo. Kumbaga yung test muna dadaanan mo, tsaka ka, ay, ganun pala yun. In our experiences, natututo po tayo, pero kaparaanan po ng Diyos. Yes, we are learning from the Bible, but God also uses our experiences to learn the lessons that we need to learn. Ang punot dulo nito ay makikilala natin ng husto ang Diyos. Ang punot dulo nito ay, ang dulo, in our journey,
is makilala natin ang Diyos. Hindi yung bakit ganito. Hindi yung kala ko ba, ito yung magandang plano mo. Bakit hindi nangyayari? The question is, as you say those words, kilala mo ba talaga ang Diyos? Do you really see Him for who He is? Now you're saying many words. Again, the point is, ang dulo ng lahat ng ito ay makilala natin kung sino siya. Just like what we will read in the next verses. What we will see in the next verses. And next is, He was captivated by God. At saad sa huli, verses 30 to 34. Now when when 40 years had passed, na namumuhay siya sa 80 years old, namumuhay siya sa, tama ba yung calculation ko? Baka mali. Namumuhay siya sa Midian, 40 years na siyang wala sa Egypt, 40 years na siyang nasa Midian, at tila enjoy na siya sa ganong simpleng buhay. Bumalik ka sa Egypt, yun yung susunod na mangyayari. Pero anyway, let's read. Now when 40 years had passed, an angel appeared to him in the wilderness of Mount Sinai, in a flame of fire in a bush. When Moses saw it, he was amazed at the sight, and as he drew near to look, there came the voice of the Lord. I am the God of your fathers, the God of Abraham and of Isaac and of Jacob. And Moses trembled and did not dare to look. Then the Lord said to him, take off your sandals from your feet, for the place where you are standing is holy ground. I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard their groaning, and I have come down to deliver them. And now come, and I will send you to Egypt. Yung Ligonier, alam niyo po yung Ligonier? Ba sa atin? Ano po yung logo ng Ligonier? Burning bush. It's like a portrait na when we see God for who He is, everything will change. Kaya parang ang aim ng ministry ay makilala natin gaano kabanal ang Diyos. Matapos muli ang 40 taon, panibagong karanasan muli ang dumating kay Moises. Dumating ang pagkakataong bisitahin ng Diyos kasi God came down, lumalabas, sabi po sa sinasabi rito, at magpakilala siya sa pamamagitan ng burning bush. For 80 years, hindi kilala ni Moses ang Diyos ng Israel. Along the way, hindi niya alam ang Diyos ang behind sa buhay niya. But now is the final time for you to know the God ni Abraham, Isaac and Jacob, ang Diyos niyo. Ang Diyos na may likha ng mundo. Nagpakilala ang Diyos. Isang boses mula rito sa burning bush ang nagsalita at nagpakilala bilang kanilang Diyos na humirang sa ninuno nila, fathers, na sina Abraham, Isaac at Jacob, na siya ring gumabay sa kanya mula pa nang siya ay sanggol hanggang sa puntong iyon. The God of your forefathers, I am the God of your forefathers, na nag-aruga din sa'yo. Kaya ka napunta sa Egypt. Why you are here in Midian, I brought you here. Makita mo yung ilaw na ito. Marinig mo yung boses na to. Siya ang Diyos na humirang sa kanila at tapat na ililigtas sila sa 400 years of slavery in Egypt. It's not just I'm the God of your forefathers. I'm the God who will save the Israelites who are now crying for help, groaning for help.
tinawag niya si Moises sa kapahayagan ng kanyang kabanalan, "Take off your sandals. I'm not an ordinary gods of Egypt. Take off your sandals, for this is a holy ground." At siya ay kinomisyon para pangunahan ang planong kaligtasan na ito. Siya ay kinomisyon, gaya ng marami, after niyang makilala kung sino ang Diyos. Pinapahayag dito ni Stephen na ang Diyos ang tunay na nagligtas sa mga Israelita, ang tunay na nagligtas sa Israelita, at si Moises ay instrumento lamang. Sinasabi ngayon, go back to the speech of Stephen, not merely to the story of Israel. Sinasabi niya sa mga Hudyo na kung may question sa kanya, hindi si Moses ang hero nyo, ang Diyos. You're elevating Moses, the law, the temple, for your righteousness before God, not knowing God Himself is the one who is behind everything that happened to you. Bukod dito, ang Diyos ay hindi kayang manahan lang sa templo sa Jerusalem, kundi kahit sa ibang lugar gaya ng Midian. Ang punto po ni Stephen dito, ang Diyos nga nag-appear sa Midian hindi sa Zion, sa Mount Sinai. Na para sa inyo, hindi ang Diyos ay mananahan lang sa templo sa Jerusalem. Hindi nyo ba alam, nagpakita ang Diyos sa Mount Sinai? Na kaya niyang manahan kahit saan. Yun yung punto ni Stephen dito Later on, he will go back to them. Why do you reject the prophets? Why do you reject? You're worshiping the temple. Yan ang pinupunto. Next week yung pong matututunan natin. Sa makatuwid, walang sino man ang dapat parangalan ng husto sa kaligtasang natamo natin sa Diyos, kundi ang Diyos mismo. Walang tao na dapat parangalan kung bakit tayo ngayon may kaugnayan sa Diyos. Walang pinuno ng simbahan, walang ministro, walang sino man na heroes in our church history, even, ang dapat i-elevate in our salvation, but God Himself. God is behind everything in our lives, in our salvation. Sa madaling salita, ang Diyos ang tunay na hero ng Israel. Ang Diyos rin ang tunay na tahanan ng mga mananampalataya at hindi ang anumang istruktura. In Revelation, we know this, the site. In Revelation 21:22, "And I saw no temple in the city, for its temple is the Lord God, the Almighty, and the Lamb." Ang mismong tahanan ng mga mananampalataya ay ang Diyos. Dahil ang Diyos ay nananahan sa mga tao niya. Nananahan ang Diyos sa mga totoong mga hinirang na tao ng Diyos at hindi basta sa bahay-sambahan. Ngayon po ang naging perspektibo na ng mga Israelita. Ang pagkakatawag ni Moises sa puntong ito ay kapahayagan ng katapatan ng Diyos hindi lang sa kanya, kundi sa buong Israel. Yes, I'm the God, but I heard the groaning of your people. Nandun siya hindi para kay Moses, para sa Israel. Kinatagpo ng Diyos si Abraham, right, in Mesopotamia, at si Moises, nang may pagnanais na makilala siya bilang Diyos na tapat na gumagabay sa kanila sa lahat ng tinatahak nila sa buhay at naglalayon sa kanilang higit na kabutihan. I'm your God, who will be faithful until the end. Naging tapat ako sa mga nauna sa iyo, magiging tapat din ako sa inyo. Kung ikaw ay may tunay na relasyon sa Diyos,
Kailangan mong maintindihan na ang Diyos ang tunay na nakakakilala sa iyo at hindi ikaw ang kumilala sa Diyos. Ikaw ay niligtas ng Diyos dahil itinakda niyang humantong ka rito mula pa sa umpisa at hindi ito aksidente. In Ephesians 1 verse 4, He chose us in Him before the foundation of the world. Ganito kadakila ang pag-ibig ng Diyos na sinabi niya sa Jeremiah 31 verse 3, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Kaya gaya ng mga realidad na natutunan natin sa teksto, tayo rin ay raised by God. Just like Moses, Abraham, and the Israelites, we are raised by God. Hindi aksidente. We are prepared by God. Yes, you have come to know the gospel, but you will become an instrument also to share it, to proclaim it, to display it to the people, to shine the light of Christ. In many ways, many, many ways. And you are also just captivated by God. Along the way, you didn't know that behind your life, sa pagkakilala mo sa Kanya, ay ang Diyos na tapat na nagmahal sa iyo mula sa umpisa. Later on, itinakda niyang magpakilala sa iyo. O kaya you are kept, set, and caught. Sa makatuwid, the ultimate good of God's covenant people, though darkened by afflictions, is being accomplished by our promise-keeping God in His glory. Na nagsasabi ring God's promises never fail. So how do we affirm this in the gospel? Paul, in the famous Romans 8:28-30, sabi po niya rito, and this is the reality of our life, of our lives in the Lord. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Bakit ka nakakilala sa Diyos? Well, because you came to understand the gospel. Ikaw ang kinilala ng Diyos. Ikaw ang kinatagpo ng Diyos. Ikaw ang nais ng Diyos na mapagpala niya at hindi ka magdusa panghabang buhay in the eternal death that we deserve. This is sheer grace and mercy of God that you are now yours, that you now belong to God. You are His, and He is yours. Let us pray.